Nako, ay heto na. Attorney Harry Roque, ibibigay na sa Interpol upang ibalik sa Pilipinas at kulungan ang bagsak. Ganon yung SEC, kung ganon na may request for extradition, idadaan pa natin yon sa Interpol. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Eto, Attorney Harry Roque, ibibigay na din sa Interpol. Nako, ay heto na. Sa wakas, nagkakaroon na ho ng linaw itong si Attorney Harry Roque kung paano mapabalik dito sa Republika ng Pilipinas para ikulong. Nako, ay alaka Attorney Harry Roque, walang saysay ang iyong political asylum diyan na iyong pinagyayabang. Alam ko matataranta ka dito sa ibabahagi ko sa vlog na ito dahil ang pagkakaalam ni Attorney Harry Roque ay hindi na siya mapapauwi sa Republika ng Pilipinas dahil ang katuwiran niya ay nag-apply na siya ng political asylum. Kaya't mga kaibigan, ito ang kasagutan. Huwag niyo pong kaligtaan panoorin ang vlog na ito hanggang dulo. Sapagkat, nako, muli kong inuulit, Attorney Harry Roque, ibibigay na din sa Interpol upang makabalik sa ating Republika ng Pilipinas at kulungan ang bagsak. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, please subscribe. At syempre, bago tayo magpatuloy, isang like muna sa video na ito. Mga kaibigan, shout out po sa lahat. Heto, nako, ay mainit-init pa ho ito. Ilang oras lang ho ang nakakaraan tungkol dito kay Attorney Harry Roque. Samahan niyo po akong panoorin, pakinggan. Heto po. Harry Roque. Walang gustong gawing role ng government dyan. Dagdag Yusek doon sa tanong ni Ami, dahil alam ko may kaso si Harry Roque sa DOJ about human trafficking at saka money laundering. Yes. Anong status nun? Paano it can be used laban doon sa kanyang asylum dahil meron naman tayong extradition treaty with the Netherlands. So, siguro nakadikit yun yung tanong ni Ami. Pakinggan po natin ang sagot ng Malacanang, mga kaibigan, dahil ang malaking katanungan dito ay itong kaso na qualified human trafficking. Katulad ng kaso ni Kibuloy, katulad ng kaso nitong si Senyor Aguila, katulad ng kaso nitong mayor na babae, sino ba ito? Si Alice Go, ayan po ay qualified human trafficking. Mga walang piyansa, Nobel recommendation, habang nililitis ang kaso ay nakakulong ho. Bakit ko po nasabihan yan? And connection, ganyan din ho ang mangyayari dito kay Attorney Harry Roque. Dahil, ito po, sa susunod ko pong video, mga kaibigan, panoorin nyo po at pakinggan kung bakit po natin masasabi na itong si Attorney Roque ay ibibigay sa Interpol. Walang piyansa, kulong ho ang bagsak nitong si Roque. Ganito po kasi, as of the moment, wala pa pong case na naipa-file support. Pa po sa DOJ. As we speak po, di po alam kung meron ng panibagong update dyan. But as we speak, ang pagkakaalam namin ay wala pa pong kaso na naisasampa sa korte. Hanggang sabi naman po ng DFA, if ever ang bansa po ng Netherlands ay re-require po ang ating gobyerno na mag-comment about the alleged political persecution, sasagot naman po ang DFA. But you will not initiate an opposition. Hindi mag-initiate ang gobyerno natin. Opposition to the bill. Apo, karapatan po ni Atty. Harry Roque na mag-seek ng asylum. At wala po tayo, as of the moment po, as we speak po again, wala pa po na pag-uusapan kung mag-o-oppose. But according to the FA, kapag ka po lamang tayo ay hininga na opinion patungkol dito at kailangan nating i-deny na may political persecution, i-deny po natin. And as a matter of fact, it is up to Atty. Harry Roque to prove that there is a well-founded fear of political persecution. Kasi siya po ang magpapakita niya kung talaga may political persecution dahil sabi... Yan mga kaibigan, paano na Roque? Paano mo mapoprove na mayroon kang inaapi ka political persecution dito ho
sa Republika ng Pilipinas. Lumang tugtugin na Roque yan eh. Hindi nakikita yan. Ito mga kaibigan, mas patindi ng patindi ang ibabahagi ko po sa inyo dahil usapin ng Interpol kung paano mapabalik si Roque dito sa Republika ng Pilipinas. Heto ho. The government will not do anything to ask Harry to Attorney Roque to repatriate, to bring him back. Yes, as of the moment po. So we will not know what will happen tomorrow. So we are not... Magandang sagot yun. Sa ngayon ay wala pa. Ba't tignan natin kinabukasan kung ano ang mangyayari? That is, kung pagbabasihan po natin yan, sa ngayon habang ini-interview, itong si Atty. Claire ay wala pang ginagawa, batasahan po natin sa mga susunod na araw, ang ibig sabihin niya po at ang gusto niyang ipunto, nagwagalaw ang gobyerno para mapauwi itong si Atty. Harry Roque dito po sa Republika ng Pilipinas. The government is not initiating Any proceedings. with regard to this matter. Not yet. We're As of today. we're just waiting for waiting for word from the Netherlands, to which we will only respond. Or if a case is filed here. Yes, it will be a different story if there will be a warrant of arrest issued against him by the court. Ano? Ay, teka, that'll Kapag be may arrest warrant, what pwede happened then? kayong mag-request ng ano. Pag may arrest warrant, you might request repatriation. Yes, because there's already a warrant of arrest. Yeah. Nako, ay usapang warrant of arrest na. Atty. Harry Roque, ito mga kaibigan, ang ginaganong ko na. Ang usapin ng Interpol na ibibigay itong si Atty. Harry Roque para mapauwi sa Republika ng Pilipinas at ikulong. Ito po. Okay. There will be a warrant of arrest to be issued by the court. Ma'am, just to qualify that po, if a warrant of arrest is issued against Mr. Atty. Harry Roque, will the government automatically seek his repatriation, or that's only an option? Extradition. Can be. Again, Sir Ed, can be. Why? Because he will be already considered as fugitive. If there will be a warrant of arrest. As of now, he is not yet considered a fugitive because what is being issued is only an order of arrest from the House of Representatives. Yes, from Congress. So yung sa DOJ, USEC, wala pang panyon? Wala pa po tayong nakukuha po, meron po. Baka po bukas, tingnan po natin. Baka, hindi po natin alam. Tingnan po natin. Nako, ay ito na naman. Hanggang ngayon po ay wala pang resulta at hindi pa lumalabas ang warrant of arrest nitong si Atty. Harry Roque. But according dito kay Atty. Claire from Malacanang, tingnan po natin bukas kung mga susunod na araw kung lalabas ang warrant of arrest dito kay Atty. Harry Roque sa qualified human trafficking na kaso. Yan po yung walang piyansa. Na yan din ho ang magpapabalik kay Roque dito sa Republika ng Pilipinas upang ikulong. Ito pa. On a Kung different... gano'n, Yusek, kung gano'n na may request for extradition, idadaan pa natin yon sa Interpol kung sakasakali. Maaari din po. May dyan muna at medyo mahaba itong mga kaibigan. Ang importanteng mahalaga ay naibahagi ko po sa inyo. Itong dapat mangyari kay Atty. Harry Roque. Huwag na po tayong umasa dito sa warrant of arrest niya ngayon na galing po sa Quadcom. Medyo po yung saklaw para mapabalik, gamitin para mapabalik si Roque dito sa Pilipinas ay maliit po ang tsansa. But ito po ang tandaan natin according to Atty. Harry Roque from Malacanang. Wala pang lumalabas na warrant of arrest sa ngayon habang ini-interview siya. Ay ilang oras lang po ang nakakaraan yan. So tingnan po natin bukas sa mga susunod na araw o mga araw pang susunod. In one word, abangan po natin kung kailan lalabas ang warrant of arrest dito ho kay Atty. Harry Roque sa kaso qualified human trafficking na yan ho ay walang piyansa, na yan din ho ang paraan para mapabalik itong si Atty. Harry Roque at ibigay sa Interpol, kunin ng Interpol according diyan ho sa ibinahagi ko sa inyo. Kaya't kabang-abang po mga kaibigan kung kailan lalabas ang warrant of arrest dito at pangako po ng Malacanang ay malapit na mga kaibigan. So, kung babasihan po natin ito sa binahagi ko po sa inyo, ito ang matindi. Atty. Harry Roque ay ibibigay na sa Interpol upang ibalik sa Republika ng Pilipinas at ikulong kung ilalabas na ang warrant of arrest
dito sa kaso niya na nabanggit ko po dito sa Pilipinas para makipag-ugnayan diyan sa Interpol upang mabalik sa Pilipinas ng mabilisan. Isang like ko sa video na ito. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Parak.